Inaasahan pang mas bibigat ang daloy ng trapiko sa EDSA. Sa gitna yan ng napipintong pagsisimula ng EDSA rehabilitation sa mga susunod na buwan. Kaya naman, pinaalis na ng MMDA sa Korte Suprema ang umiiral na temporary restraining order laban sa No Contact Apprehension Policy o NCAP para magamit nila sa pagmamando sa mga pasaway na motorista oras na magsimula ang malawakang EDSA roadworks. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. It's more than 300,000 vehicles ang dumadaan po dyan sa EDSA per day. So, napakabigat at napakadaming mga sasakyan na dumadaan. Hindi pa po kasama dito ang C5, Quezon Avenue, Road 10. Ganyan karami ang mga sasakyan dumaraan ngayon sa EDSA ayon sa MMDA. Ang problema, posibleng bumigat pa ang daloy ng mga sasakyan oras sa simulan ang EDSA rehabilitation sa mga susunod na buwan. Dahil dyan, hiniling ng MMDA sa Korte Suprema na alisin ang Temporary Restraining Order o TRO sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Paliwanag ng MMDA, mas mainam ang no contact apprehension sa halip na parahin pa ng traffic enforcers ang violators na makakasagabal pa sa daloy ng trapiko. Sa no contact apprehension, nakaka-capture ang lahat ng violations sa pamamagitan ng CCTV. So far as the buses are concerned, baka pwede namin i-apply yung NCAP doon sa mga buses na nagbabiolate. Kasi anyway, may prangkisa po yan eh. Pwede i-regulate ng LTFRB under their franchise. 2022, nang patigilin ng Korte Suprema ang NCAP ng MMDA at ilang local government units dahil sa ilang inihaing petisyon laban dito na kumikwestiyon sa accuracy ng pagsita nito sa traffic violations. Gate ng MMDA, ngayong napipinto ang EDSA Rehab, marapat na ipatupad muli ang no contact apprehension. Batay sa plano ng Department of Public Works and Highways o DPWH, sakop ng rehabilitasyon ang isang segment ng northbound EDSA o mula Balintawak, Quezon City hanggang Monumento sa Caloocan. Gayun din ang 15 segments sa southbound na sisimulan sa Monumento hanggang Rojas Boulevard sa Maynila. Kabilang sa gagawin dito ay ang concrete pavements at asphalt overlaying o yung paglalagay ng asfalto. Nakatakda naman magpulong ang DOTR at ilang attached agencies nito sa May 19 para plantsahin ang mga plano at adjustments sa EDSA Rehabilitation Project. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.